Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Mexico, sa labas po ng bansa, at dyan po sa Zamboanga. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy sa pagtikod, ito yung napakagandang treasure sign o markers na pinadala po ng ating katiits. Ako po muna magpapasalamat po na maraming salamat po sa inyong mga subscriber ko, followers at mga viewers. Thank you so much sa wala sawa niyong pagsubaybay at ito ay sa inyong patuloy sa panonood po aking YouTube channel. At ang aking tema po ng aking YouTube channel pala ay isa pong treasure symbols, treasure sign, treasure markers na ito ay sa mga Yamashita treasure item mga katis. Okay po, ako po ay nagpapasalamat po ng marami po talaga maraming salamat po lalo na po sa mga bagong subscriber, mga bagong followers, siyempre mga bagong viewers na rin mga katis. Okay po, marami pong nagtatanong po sa akin comment section kung saan po pwedeng ipadala po for decoding and analyzing yung mga treasure markers, treasure sign, treasure symbols mga katis. Okay po, pwede niyo po ipadala yung mga treasure markers nyo, signs, and symbols for decoding and analyzing sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo lang po yung nakasid o nakasunglasses po ako doon. Marami po kasing Alejandro Sanchez po na lumalabas po na pangalan ko po at sa Facebook page. So napakarami po. Medyo hindi unique po yung ating kapangalan dahil maraming Alejandro Sanchez po sa Facebook. So, ang inyong gagawin po, piliin nyo po yung Alejandro Sanchez na nakasid o nakasunglasses po doon. So, ang gawin nyo po mga katiits ay i-add friend nyo muna ako para tayo'y mabilis po ang pag-send po at pagpadala ninyo mga treasure markers mga katiits. So, yun po ay ati pong sabot kong kaya ato kakayanan sa pag-analisa sa pagdikod po ng mga treasure sign, treasure symbols, treasure markers po na pinapadala po nating mga katits po. Thank you so much at mga katits po dyan po sa Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa labas po ng bansa. Okay po, thank you so much sa inyong pagtitiwala. Tayo po, dadako na po sa pag-decode po. So ito pong isa po napaka-unique, isang napaka-unique po na treasure marker po mga katit. So ito po isang sa hindi magano kalakihan na treasure marker na ito po ay naka-engrave po na ito ay letter M o pwede niyong titingnan po pag sa side po ay number 3 o ito ay 7 or dalawang 7 po at pwede rin nyo pong ito po ay isang dalawang L at mayroon pa yung sa baba po na dalawang X mga katiits o U mga katiits po na ito ay posible po na may mga kahulugan po yan mga katiits. So yun po ay ati pong himay-himayin po, ati pong i-analisa o idukod kung ano po itong mga pinapahiwatig po dito na mga sign o mga symbols po ng treasure markers nito mga katits. So ito po at yun nga po yung number 3 o na nakataob po na parang letter M. So yun po, yung pangalawa po ay yung letter U. Ito po ay isa pong or letter C na tihaya at pwede pong nagtutukoy po yan ng under the marker stone. So ibig sabihin dyan po mismo sa harap sa bandang south area mga katiits. So i-check nyo po yan mga katiits sa distansya po ng 1-3 hanggang 5 meters lang po ang layo. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So pagkatandaan nyo po mga katiits, ang treasure marker ay nagdidepende yan sa laki o sa minsan mayroong tinatawag na big boulder markers na hindi naman kayang i-remove o hindi kayang i-remove ng tao at kahit even yung mga heavy equipment. Yun tayo tinatawag na
big boulder markers mga katits. So yun po, yung pangalawa po ay ganyan po number 7 na parang number 7. So bakit po mga katits, ayan po ay tinutukoy din po na arrow. Isang arrow po na nakaturo po yung dalawang number 7 po ay isa pong arrow po niya na pwedeng magtutukoy po dyan sa in between po ng north at south mga katits. So maraming pwedeng kahulugan yan at pwede rin po yung pinaka guhit niya ng pahaba ay pwede po yun doon po nagtuturo to po sa items na yan sa may bandang south area naman pati. So ang mga pagdidikod po sa pag-analisa hindi po 101% po ay dating tumpak na makikita po yung item bagamat ito ay may samot sari talaga pong mga strategy o yung mga minsan po yung mga arrowhead po ay baliktad, minsan po ay nakaturo sa north, yung pala yung item ay nandoon po sa south, ay minsan nakaturo sa east at yung item pala naroon ay nandoon pala sa west. So yun po ganun po kagaling, ganun po katalino ng mga Japanese o tinatawag na Korean or Chinese soldier na nagtatago po ng item. At ito po yung ginawa po nilang marker mga katits, symbol o mga sign markers mga katits. So yun po, ito nga po yung pangalawa ay dalawang number 7. Ang sip niya ay number 7 at po pwede rin niya mga katits yung pinakahaba na duluhan, yung guhit ay pwede pong doon po nakapinpoint din niya mga katits. So maraming pwedeng ay consider po natin yung arrow niya o yung duluhan, yung tumbok sa pagkaikot ay doon po nakaturo sa pagitan po ng north and east mga katits. So yun pong i-check po yung area na pwede pong mayroon niyan tinatawag na countersign or coordinated markers. Ganun din po, mayroon pa ako napansin dito sa may baba ay mayroong letter X mga katits. Ang X mga katits ay may tinatawag po din yan na ito isang positive items o tinatawag na sa Roman numerals mga katits. Kung ating po nga idadalhin po sa Roman numerals, pwede po yan ay number 10 at pwede po natin yan i-connect po as distance po ng item mga katits. Pwede po 10 meters po ang layo mga katits. So yun po ay isa pong mga pag-analisa lamang po at mga pagdidikod po sa mga kung saan po nakabase po lang tayo sa mga naka-engrave o sa mga nakasulat po o sa mga sign, sa mga markers po na ating makikita. So ito po ay napaka-unique, napakaganda po yung treasure marker na pinadala po ng ating KTH upang ito yung nagpatuloy sa pagpadikod at pag-aanalisa ng treasure marker nito mga KTH. So yun po, yung pong pangatlo po na akin napansin ay isang letter X. At itong X naman mga katits ay isa pong item, isang positive item siya na tinutukoy. Or ay tinatawag po, pwede rin magagamit mo yung X na yan sa isang distansya po at sa Roman numerals na yan ay number 10. O pwede pong 10 meters po magagamit po natin in connection po ng distance mga katits. So yun po yung pangatlo pong aking nakita sa na naka-engrave po dito sa isang treasure marker na stone mga katits. So una yung number 3 na nakataob, number 7 na dalawa, at ngayon ay number 6 katits. So yun po. At tingnan nyo rin po yung mismong paikot, yung apat na sulok, apat na kanto, yung area po ng west, east, north, and south. So huwag nyo kaligtaan mga katits. Pwede nyo po kasi dyan may tinatawag na marker o tinatawag countersign marker o coordinated marker sign. O sige pa mga tits, mayroon pa ako napansin pala na dalawang dalawang bilog o tinatawag na butas na magka-align sa bandang mas ibabang itaas na porsyon. So at mayroong guhit mga katits na nakalayan po sa dalawang butas na naka-engrave. So pwede pong distansya nga mga katits, pwede yung butas na yan ay 5 meters plus pa isang butas 5 meters, pwede nga 10 meters mga katits. So i-check nyo po mga katits, pwedeng 5 hanggang 10 meters po ang distance po. Possibly po
mayroon po kayo matatagpuan dyan na mga countersign o coordinated markers na pwede pong mga small stone, pwede pong sa old century tree na pwede pong nakaguhit po yung mga ganitong naka-engrave po, number 3, dalawang number 7, isang X at dalawang dot mga katiits na ito ay naka-engrave nga ito sa pinaka-marker dito mga katiits. So yun po ang pang-apat po na aking nakikita na dalawang isang dot po na ito'y facing sa south mga katiid. So yun po ang aking nakikita po dito. So ganun pa man po ay i-check pa rin po natin yung paikot. Yung apat na sulok, apat na kanto sa distansya po ng pwede pong kasi nga mayroon na nakahiwatig po na yung X at mayroon pang dalawang dot na ito yung dot ay pwede nating i-convert yan ng 5 meters each mga katiid. So 5 plus 5 ay 10 meters po. Tayo di tamang-tama lang po doon sa X po na naka-engrave po dito mga katiid. So yun po ay tingnan niyo po yung paikot paligid sa distansya po ng 1, 5 hanggang 10 meters po. At pwede po kayo makasumpong dyan ng tinatawag na countersign, coordinated markers po sa ganyang layo mga katiits. At katandaan nyo mga katiits ay mismo yung mga countersign na yan, posible po mayroong andoon po yung item located. Yung mga coordinated markers na yan, pwede po doon yung item na doon po nila linalagay yung item mga katiits. So yun po yung mga senaryo po na dapat yung obserbahan po katiits. So ito po ay medyo may kaliitan naman po na itong bato na ito na pinaglalagyan po ng napakarami pong mga treasure sign at ito nga po ay mayroon pong 4 o 5, 4 na guhit. Ito po may number 3, number 7, X at dalawang dot na nakikita po dito. So mga katiits, huwag niyong kaligtaan po lagi ko pinaalala sa mga katiits po natin na don't forget to check check nyo po lagi po mismo yung pinaka-markers. Posible po mayroon po tinatawag na yan na rack and close item. So pwede nyo pong i-detect po ng metal detector, pwede nyo i-detect po ng gold locator, or pwede nyo pukpingin po ng maso or martilyo o yung mga stone, heavy stone, at pukpukin nyo po yung paikot po mismo ng marker stone ito at baka mayroon tinatawag niya na rack and close item. Alam nyo po yung tunog solid, ibig sabihin siksik nun. Pero kapag tinabing tunog, ampaw, magdududa na po kayo, pwede pong mayroon pong laman po yan na matawag na giveaways. Okay po, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, thank you so much at don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang palabas. Thank you so much for watching. God bless us always.